Hi mga kamasters, kamusta po ang lahat? Dito po tayo ngayon sa ating bagong tutorial video. At this time naman po ay papakita natin at i-explain natin ang pinakabagong feature sa ating Google Meet. Ito po ay ang raise hand feature. Okay, so huwag na po natin itong patagalin. Simulan na po natin. So, yan po. So, nag-open po tayo ng ating Google Meet dito. Nag-open po tayo ng isang meeting. At mapapansin nyo po, pag open po natin, na meron na po tayo ditong isang feature sa baba na tinatawag po natin na raise hand feature. Okay, so based po dun sa ating na-research that the raise hand feature sa ating Google Meet is rolling out for users with Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, as well as G Suite Business, Education, Enterprise for Education, and non-profit plans. The raise hand feature is not available to users with personal Google accounts. So, ang gamit ko po ngayon para sa ating pong tutorial ay yun pong account namin na under ng G Suite for Education. So, napansin ko po kasi nung tinry ko sa ating personal Gmail account ay wala po siyang ganitong feature. Now, based po doon sa ating binasa po na article na ito po ay available po doon sa mga nabanggit po natin. Okay? So, sa mga gumagamit po or under po ng G Suite for Education, automatic po na mag-a-update po yung ating pong Google Meet. Okay? So, ito po yung una natin makikita pagka-open po natin ng ating Google Meet. Ayan, so meron po tayo ditong pinakabagong feature na raise hand. So, para saan po ba at gaano po ba kaganda ang ating raise hand feature? Alam naman po natin na pag tayo po ay nag-start na po ng isang meeting, Google Meet, isang Google Meeting, kung kayo po ay isang moderator, teacher, or kayo po isang speaker. So, normally po kapag ang nangyari, so, ang re-request po natin na yung mga participants po natin or mga students natin ay mag-mute or mag-turn off ng microphone. Tama po ba? So, pag may mga times po na gusto nilang magsalita, syempre, open po nila yung kanilang microphone. Doon po ay pag minsan nagsasabay-sabay po yung gusto magsalita. So, ito po ay naka-integrate na. So, dati may mga extensions po tayo na pwede nating i-add to Chrome para pwede mag-raise ng hand or kung ano mga iba pang mga emoticons. But this time, ay nag-add na po si Google Meet ng ito pong feature na to na naka-integrate na po mismo sa ating Google Meet. Okay, ito po yung raise hand. So, para mas makita natin to kung paano po ito gumagana, mag-add po tayo ng student. So, mag-add po tayo ng student or ng participant, halimbawa. So, yan. So, yan po. Meron na po tayong ditong dinagdag na ating student or participant. So, for example, nasa isang meeting tayo or nasa isang klase po tayo. So, ganito po yung mangyari. So, ito po yung ating pong student account. Yan. At ito pong Sir Junicio Pacpaco. Ito naman po yung teacher account or yung speaker. Okay? So, paano po ba yun? Ano po ba yung nakikita ng ating po mga estudyante? So, syempre po, yung ating mga estudyante, meron din silang G Suite account. Yan, yung mga nag-e-end ng, depende po, usually at depedmakati.ph, at depedqc.ph, or depende po kung ano po yung extension name. Basta po yan po ay under ng ating G Suite for Education. Or, kagaya po ng mga nabanggit natin na pasok po doon sa mga nakalagay po na magkakaroon ng ganito pong feature. Okay? So, para sa mga estudyante natin na gumagamit po ng cellphones, okay, basta po ang gamit nila yung kanilang G Suite account. So, ganito po yung makikita nila sa kanilang cellphone. So, mapapansin po natin na meron na rin sila doon na feature na katabi po noong microphone na icon po nung raise hand. So, hindi na po nila kailangan buksan yung microphone nila. So, ang gagawin na lang po muna nila para mas maging organized po ay pag may gusto po silang sabihin, ay kailangan na lang po nilang i-click yung raise hand. So, paano po ba yun? So, halimbawa po, try po natin na i-click. Halimbawa, si Johnny Pacpaco, yung estudyante po natin, ay i-click po natin or gusto niya magsalita. So, i-click lang po yung raise hand. Then, tingnan niyo po yung mangyayari. So, mapapansin niyo po na nagkaroon po ng icon dito sa bandang baba. Ayan, sa may lower right side na ito po yung icon natin ng raise hand feature. So, mapapansin po natin dito na nag-raise hand po si Johnny Pacpaco. Okay, so aside from that po, pwede rin natin na makita yung mga nag-raise ng hand. Siyempre po, hindi lang naman isa yung magiging estudyante natin or mga kasama natin or participants natin sa meeting. For sure, marami po yan. So, ang pwede nyo pong gawin ay i-click po natin ito pong icon, yung show everyone.
Yan, sa may upper right side portion kung saan po yung mga participants natin. At pag napansin po ninyo, ay makikita na rin po natin dito kung sino po yung mga estudyante or mga participants na nag-raise ng hand. So, in that way po, mas magiging organized yung meeting natin or yung klase natin kasi kaya po natin natawagin, so pa isa-isa para alam niya kung sino na mag-open ng microphone, okay? Kung tatawagin natin yung pangalan, depende kung sino nag-raise ng hands or kung sino yung gustong sumagot ng mga katanungan natin. Tama po? So, mas magiging organized, mas magiging maganda po yung ating pong klase or meeting. Then, kapag natawag na po natin, nakasagot na po yung estudyante o yung participant or nakapagtanong na, pwede nyo na pong i-click as the moderator. Okay? Pwede nyo na pong i-lower yung hands. Ibig sabihin, tapos na po. Yan. Okay? Yun po yung kagandahan nun ng atin pong pinakabagong feature na raise hand feature. Now, sir, paano po kapag tayo po ay nagpe-present na during our meeting? Paano po ang mangyayari? So, usually, ganda po ang mangyayari. So, pag nag-present na po tayo, halimbawa po, entire screen po muna. Yan. Then, share. Ayan, so nag-share na po tayo ng screen natin. So, automatic po yan kapag si estudyante po natin or participant natin ay mag-raise ng hand. Ganun din po, manonotify tayo. So, may lalabas po dito sa babandang lower left portion. Pasinin po natin. Ayan, so nakalagay po dito that Johnny Pakpako has raised hand. Okay? Okay, sir, paano po kapag nagpe-present na po ako during our meeting or during our class? Paano po yun, sir? So, ganito po ang gagawin natin. So, halimbawa, nagpe-present na po tayo. So, present tayo, halimbawa, you are presenting. Okay, stop presenting muna tayo. And then, mag-present na po tayo. Gamit po natin yung PowerPoint presentation na. Okay, sir, paano po pag ako po ay nagpe-present na during our class or during our meeting? So, paano ko po makikita yung mga nag-raise ng hand? So, gagawin po natin ay, kiklik po natin yung present now. Halimbawa, nag-present na po tayo. Window. Tapos po, yung ating PowerPoint presentation. Then, share. Okay? Tapos, halimbawa po, tayo ay nagpe-present na. So, usually, di ba po, pag nagpe-present tayo, pag nag-entire screen tayo, hindi natin makikita. So, meron po tayong tutorial video kung saan pinakita po natin kung paano po ba natin makikita pa rin ang ating mga estudyante tuwing tayo po ay nagpe-present. So, ito po yung ating pong tutorial video doon. Nasa baba po, nasa description po yung link. Okay, pwede nyo pong panoorin. So, paano po ba yun? So, ang gagawin lang natin ay mag-present tayo, halimbawa. Yan. Tapos, restore down natin. Tapos, i-restore down din natin sa ating may power, sa ating pong Google Meet. So, napapansin nyo, meron tayong dalawang screen na nakikita. So, iayos lang po natin. Yan. Okay. So, mapapansin po ninyo na dito sa ating pong left side, ay nandito po yung present po natin. At nasa right side naman po, yung atin pong mga estudyante. Kung saan nakikita natin yung ating mga estudyante. So, kung hindi nyo pa po napanood yung tutorial video kung paano po ito gagawin, ay nasa description yung link para po mapanood nyo po yung video na to. Okay? Okay, so tuloy po tayo. So, again po, pag nagpe-present tayo at gusto natin makita, ganito po yung gagawin natin. So, this time, ang kagandahan po nito, habang nagpe-present tayo, nakikita natin sa left side, nandito po yung pine-present natin. On the right side naman po, ay nakikita natin yung mga estudyante po natin. Tama po ba? So, halimbawa po, since gusto natin na tayo po ay tahimik doon habang nagpe-present tayo, at yung mga bata or meron po tayong katanungan, so syempre mag-uunahan po yan na mag-open ng microphone. So, by using the raise hand feature, mas magiging organized po tayo. So, ang gagawin lang po nila, pag mayroon po, sasabihan po natin sila na i-click lang yung icon na to, yung raise hand, sa kanilang cellphone, tablet, or laptop, at doon po ay makikita na natin kung sino po yun. Halimbawa po, nag-click si Johnny Pakpako, estudyante natin. Yan. So, mapapansin niyo po, nag-notify po siya, Johnny Pakpako has raised a hand. Then, kung gusto po natin ma-check, i-click lang po natin tong show everyone. Then, makikita na po natin dito kung sino po yung nag-raise ang hand. So, pwedeng may katanungan tayo or pwedeng sila po yung may katanungan or may gusto po silang sabihin. Okay? So, after nyo pong tawagin lahat or every time na pagkatapos pong tawagin, i-lower na po. Or,
Kung pwede rin po na kung marami po yung nag-raise ng hand, pwede po na automatic itapat nyo lang po inyong mouse pointer dito. Then lalabas po lower all. Pag kinlik po yung lower all, so automatic lahat na po ng naka-raise ng hands ay malo-lower hand na po. Okay? So ganun lang po kasimple. So ganun po kaganda yung atin pong bagong feature ng Google Meet, raise hand feature. Okay? So nandyan po yan sa cellphone, sa tablet, or sa laptop. So sa akin po, ang ginagamit ko po ngayon para sa ating tutorial video ay yung ating pong G Suite for Education. Yung gamit ko po sa Google Meet na to. Kaya meron na po siya na ganito pong feature. Okay, check nyo po. For sure ay magagamit po ninyo. Malaking bagay po ito para mas maging organized po at mas maging smooth yung atin pong discussion tuwing may meeting po tayo at tuwing may klase po tayo. Okay? So sana po ay nakatulong po itong ating bagong tutorial video. Please keep on sharing our videos. If you like this video, please click the like button, the share button, at the same time, pag hindi ka pa po nakapag-subscribe, please click the subscribe button para patuloy po tayo makagawa ng ating mga bagong videos. Muli po, ito po ang inyong Maestro Johnny at see you po sa ating next tutorial video. Thank you.